Welcome back again to my YouTube channel. As you can see by the title, gagawa tayo ng ating spaghetti, own version ng ating spaghetti. Kapag boiled na ako ng pasta, so i-share ko na lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung sauce ng spaghetti ko. Pero mas tipid version lang ngayon kasi hindi ako nakapag-grocery kahapon before ko to i-shoot. Medyo konti lang yung sahog natin. Pero syempre, papasarapin pa rin natin yung spaghetti na masyado tayong madaming ginagawa lately. So medyo raw lang tong video na to. And later, pag iti-test taste na natin yung spaghetti, medyo may konting chikahan lang tayo since this video is for my birthday celebration and wala akong masyadong gustong gawin ngayong birthday ko. Kumbaga, normally naman, simple lang talaga ako maghanda ng birthday. Like, kumakain lang kami sa labas or may pupuntahan lang kami somewhere. But this time, nakapag-decide ako na sobrang simple lang talaga niya. As in, dito lang sa bahay and then magluluto lang ako ng spaghetti since yun din yung request ni Renz para sa birthday niya. Since 10 days lang naman yung agwat ng birthday namin, ipagsabay na natin. Ngayon, maggagawa muna tayo ng ating mga sauce. Actually, nag-prepare na ako ng mga ingredients na gagamitin ko. And guys, gusto ko rin kasi talagang i-ask sa inyo if gusto nyo ba akong magkaroon ng another episode ng aking cooking series. But parang nakaano yung camera ko. Kasi last time, pag tinitingnan ko yung mga videos na na-create ko before, meron akong gumawa ako ng leche flan, gumawa din ako ng 4 flavors ng ice cream from the scratch. So ngayon, sabi ko, what if dalhin ko rin sa YouTube channel ko yung pag-create ko ng mga luto serye. So kung gusto nyo guys, magkaroon tayo ng luto serye, ng mga ulam, ng mga desserts, comment nyo na lang din. Tapos, comment nyo na rin kung ano yung gusto nyong itry natin. Hindi naman ako expert sa pagluluto, pero masasabi ko naman na kahit papaano, marunong naman ako magluto. So, meron tayo here yung konting hotdog and then yung pang-saute natin. Tapos maglalagay ako dito ng mushroom na nakapack na. Ating pork giniling. Tapos, ito ang ating spaghetti sauce na gagamitin. Not sponsored. Wala pong any sponsored here. Pero, so, ayun. Naglagay na ako ng giniling. Iba-brown lang natin siya ng konti. Before tayo mag-saute before natin isalang yung hotdog. Diba, nakikita nyo, natakot ako sa mantika. So, habang hinihintay natin siyang mag-brown, mag-chika muna tayo dito. So, ang tagal na rin ata nung last life update ko. Parang mga last year ata yun. So, ang bilis ng panahon ngayon at patapos na ang ating first quarter of 2026. Ang dami nyo na rin aabangan sa aking vlogging era. Ano yun, love? So, I'm sure na kapag pinapanood nitong video na to, napanood yun na rin yung video kung saan nakapunta na kami ng Bulacan. So, yun yung birthday vlog ni Renz. So, pumunta na kami ng Bulacan kasi meron na kami na-receive na good news last month na mataturn over na yung house sa amin. Kasi ang tagal din namin hinintay guys yung house. So, hindi rin naman kami nagmamadali mag-settle down or like makalipat sa isang house. Pero syempre yung excitement kasi is nandoon na magpapagawa ng bahay kahit hindi namin alam kung saan pa kami kukuha ng fund. Pero syempre, yung mga ganong bagay ay pinagdadasal na lang. So, masaya lang kami na nakausad na yung hinihintay namin na house. Pero ako, tuloy-tuloy pa rin yung aking freelancing work. Meron ako ngayon, actually nagkaroon ako ng client ulit. Actually, hindi siya new client. Bumalik lang yung client ko sa nutrient analysis. Kaya kung kayo guys, meron kayong kakilala na business owner na food business na kailangan nilang magkaroon ng nutrition facts, pwede nyo siyang i-refer sa akin dahil gumagawa po ako ng nutrient analysis. And pwede rin kayo, for individual, pwede rin kayo magpa-nutrition counseling if meron kayong medical concern or gusto nyo lang umayos yung nutrition status nyo. Nasa insurance company pa rin ako. So, isa rin akong ganap na licensed financial advisor or financial wealth planner ng FWD company. So, still, nandun pa rin ako. Content creator pa din ako. Ito pa rin ginagawa ko. So, tuloy-tuloy pa rin yung aking pag-create ng... Teka guys, balikan ko muna yung giniling ko. Parang nagagalit na siya sa akin. Ayun guys.
medyo nasunog ng slight yung giniling natin. So, tinanggal ko muna siya and then binabad ko muna yung kawali para malinisan natin siya before ulit akong magsalang. Na gusto ko kasi this year, inaayos ko na yung ano ba talaga yung gusto kong i-focus sa pagko-content. Kasi mahirap din if lahat ng bagay is gusto mong focusan. So, ngayon, pinaplano ko mag-focus sa food vlogging since yun din naman yung natapos ko as dietitian. So, gusto ko na makashare sa inyo ng mga food recipes na pwede nyo itry. Ito naman in general naman to, hindi naman ako magpo-focus na for merong specific na medical concern. Kumbaga parang more on sharing of personal experience sa pagluto ng isang putahe. Para sabay-sabay tayong matutong magluto ng food. So, yun yung gusto kong gawin dito sa aking YouTube channel. So, if ever na gusto nyo ko i-follow, meron akong TikTok account na naka-separate for dietitian content ko. So, ilalagay ko na lang yan sa screen para ma-follow nyo. Ganun din sa mga brands na ina-accept ko. As much as possible, tinatry ko yung best ko na nakafocus lang siya dun sa niche na gusto ko talagang ipabigay sa inyo. So, ang ano ko kasi talaga is food and lifestyle. So, anything related doon na makakatulong sa mga viewers ko, is yun yung mga brands or mga contents na i-release natin this year. And so far, so good naman kahit papano. Hindi naman tayo lumalayo sa ating brand. Tsaka dumadating din pala sa point na yung parang gusto mo na lang mag-celebrate ng birthday na yung sobrang simple lang, hindi dahil ayaw mo lang gumastos or what. Parang nandun na rin kami sa point na okay lang naman mag-celebrate ng simple lang. Parang nagbubonggang birthday lang ako nung first birthday ko, 7th birthday, 16th birthday, and then 18. Pero the rest, parang wala na ako naaalang talagang nag-celebrate na yung mag-i-invite ka ng friends or mag-celebrate kayo with the friends. Mostly kasi nung birthday ko talaga, with the family lang talaga. So, ayan. Back to cooking. So, inuna ko na muna tong hotdog kasi medyo naluto na rin naman yung giniling. So, inad ko na rin ang aking garlic and onion and giniling. So, naka-bind in together na sila. Bind together. Ipapa-brown ka lang ng very, very light pa before natin ilalagay yung pinaka-spaghetti sauce. So, yan na guys. Naglagay lang ako ng salt and pepper ng very light. Tapos, i-add na natin yung ating sauce. Naglalagay ako agad ng salt and pepper para kumapit na siya agad yung lasa niya. So, ito, sinisimot ko talaga to yung lagayan ng sauce. So, kanina, nagtabi ako nitong water galing dun sa pinagkuluan nung pasta. So, itong water na to, i-add ko siya dito para masimot natin yung pinaka-sauce. Kaya din ako nagtitira guys ng sa tubig na pinagkuluan. Ito kasi yung magtitiken nung sauce. Kasi yung starch nung pasta is nalipat na dun sa water. So, yun yung magpapalapot ng very light sa ating spaghetti sauce. So, yan. Haluin lang natin. Hanggang sa mag-combine yung water and yung spaghetti sauce. Pakuluan lang natin ng mga 5 minutes. Kung gusto niyo ng matamis na spaghetti, guys, add lang kayo ng sugar o kaya ng condensed. Kung ano mas prefer niyo at kung ano yung available sa bahay. Pero kontrolin niyo lang kasi baka masobrahan. Yan. Nag-add lang din ako ng konting cornstarch with water para medyo lumapot siya ng konti. Kasi kanina sobrang runny pa niya. So, next naman is ilalagay ko na siya dito sa ating spaghetti na pinakuluan kanina. Yung sauce, ililipat ko na dito sa ating pasta. Kasi, 700 grams yung ating pasta. And 900 grams itong ating sauce. So, ako kasi prefer ko yung mas madami yung sauce. Siyempre, sino ba naman? Kesa dun sa ating pasta. Ayoko talaga nung sobrang maramihan kasi kinukulang talaga ako sa sauce. Ay, no, parang medyo maputla siya. Tingnan natin yung taste. ASMR yan. Okay naman. Okay naman yung lasa niya. Baka lasang siya ng spaghetti. Tsaka guys, yung iba, naglalagay pa ng ketchup sa sauce nila. Ako, minsan, naglalagay din ako ng ganun. Pero this time, hindi na ako nakapaglagay.
Kasi yung ketchup namin dito is hindi siya yung banana ketchup. Ito lang yung way na gusto ko talaga mag-celebrate. Kasi since long month celebration naman yung March namin, since birthday ni Renz, anniversary, and then birthday ko, madalas talaga isang beses lang namin siya sineselebrate. And this time, mas pinili namin i-celebrate naman siya during birthday ni Renz. Kaya ngayong birthday ko, dito lang kami sa house. Kaya nagluto lang din ako ng spaghetti para meron kaming merienda. So this year, 26 na ako. So ang bilis ng panahon kasi nag-start lang ako mag-vlog is 19 lang ako noon. Actually, hindi ko naman nararamdaman na 26 na ako. Pero nararamdaman ko yung pagiging adult ko in terms of ikaw na yung nag-handle ng finances mo, meron ka ng sariling desisyon, nag-i-improving lifestyle na meron ka, which is yun nga, possible, meron na kaming bahay na matitirihan, magbubuo ka na ng sarili mong family eventually. So, yun, dun sa ganong aspect, nararamdaman ko yung, ang dami ko na palang responsibility, unlike before, na as in, study lang, ganun. So, this year din is yung second year ko na nasa working era. So far naman, nai-enjoy ko naman yung era na yon. Ano pa ba yung mga gusto ko or yung mga nilulook forward ko ngayong 26 na ako? Hindi naman sa ngayon ko lang siya pinaprioritize, pero mas yung eagerness ko na i-prioritize siya, mas tumaas ngayong 26 na ako. Kasi syempre ilang years na lang, magta-30 na and so, kasi nga diba freelance lang ako, so wala akong HMO, walang anything aside sa benefits na nakukuha namin as Makati residents kasi doon na kami bumuboto. So, walang magkikater ng annual check-up ko. So, kailangan ako mismo yung magre-request na gusto ko magpa-laboratory or gusto ko magpa-annual check. So, possibly next month or May ako magpapa-laboratory kasi gusto ko din talaga malaman as early as possible kung okay ba yung health ko, ano yung status ko, sugar, cholesterol, mga liver, kidney ko, okay ba, nag-function ba sila ng maayos, and yung lab chem ko kasi before nung mga nasa teenager stage ako is napaka-low blood ko as in, pero hindi naman ako umabot to the point na kailangan mag-transfer ng blood kasi sobrang baba niya, pero anemic ako nung time na yun. So, kailangan ko uminom ng ferrous sulfate for the whole year para lang maging okay yung blood chem ko. And guys, ini-encourage ko din kayo as early as possible if kaya nyong mag-provide na check-up o kaya merong benefits sa company nyo or HMO, meron kayong HMO, gamitin nyo yun guys, huwag nyo sayangin. Kasi mawawala din naman yung HMO pag lumipat kayo ng company or nawalan kayo ng trabaho. Hindi nyo naman siya makukuha, di ba? Kasi from the company siya. So, gamitin nyo lang ng gamitin nowadays na kailangan alam natin. Kasi yung mga sakit, wala na siya sa edad. Hindi porket bata ka, hindi ka tatamaan ng sakit and everything. So, kailangan, kahit bata tayo, nagpapacheck up pa rin. Huwag kayong guys matakot sa result na makukuha nyo. Mas matakot kayo if nalaman nyo na lang siya kung kailan malala na siya. So, for me, ang pananaw ko doon is mas better na malaman mo siya as soon as possible para ma-prevent pa siya or ma-reverse pa yung sakit. Kasi may mga sakit na irreversible na. Ibig sabihin, hindi na siya mababalik sa dati. Sa mga katulad ko naman na freelance, if kaya naman ng budget, ng salary nyo na kumuha ng personal HMO, much better yon para at least hindi na kayo luwal ng luwal para magpa-laboratory. So, if ever na may emergency na mangyari, secured kayo kasi meron kayong HMO. Aside doon, yung pinaka-last na gusto kong magawa ko ngayong 26 na ako is mas maayos ko yung finances ko. Kasi syempre, hindi na tayo bumabata pa. Early as possible din, katulad sa health, is makapag-ipon na tayo ng mas maaga pa. So, kami ni Renz actually, since partner naman na kami, yun yung isa sa pinapractice namin na maayos this year. Since syempre, sunod-sunod yung gastos, pumili kami ng sasakyan, and then this year, na-turn over din yung bahay. Tapos yung mga other stuff pa para alam ko kung paano yung proper way na pag-handle ng pera. Nakakapagod yung work ka lang ng work tapos walang nangyayari sa life mo. Walang pagbabago. Tapos na akong kumain ng spaghetti. So, lastly ng aking isi-share is
nitong March, nag-open kami kasi hindi lang ako yung owner ng aming cookies business. Actually, hindi lang naman namin siya gustong i-focus sa cookies, pero more on pastry business siya. And soon, sana excited kami na magkaroon kami ng mga coffee options din. Kaka-launch lang siya, guys. Ilalagay ko din yung FB page namin and TikTok account sa description box. Konting lambing lang na like and follow sa aming mga social media platform. And if ever na mag-crave kayo at nearby lang kayo dito sa aming pwesto na General Trias Cavite, actually home base lang yung aming business ngayon kasi hindi pa namin kaya na magkaroon ng physical store, but soon, di ba? Open kami for delivery and pick up if nearby lang naman kayo. And also, mag-open din yung business namin for events. So, any kinds of events na gusto nyong meron cookies na ibibigay para sa mga bisita, pwede nyo kaming i-book. So, di pa namin siya na-finalize, pero soon mag-update kami for our package sa aming souvenir. Pero ngayon, naghahanap din kami ng mga booths or bazaar na pwede kami mag-sell out ng mga cookies namin. Sa separate video na lang, pagkasama ko sila na i-discuss namin kung ano yung story behind ng Butter Half business namin. So, ayun lang guys. Sobrang iksi lang din itong video natin and super simple. Ito lang siguro yung pinaka-simple birthday celebration ko kasi sa buong video na to, ako lang yung nakita nyo. Don't forget to like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Ay, by the way nga pala, naalala ko bigla na meron na tayong YouTube shopping. Di ko alam kung kailan ko nabanggit. Di ko alam kung saang video ko nabanggit na gustong-gusto kong magkaroon or maging eligible sa YouTube shopping and binigay sa atin siya ni Lord. Kasi akala ko yun, matagal ko pa siya marireach. Kasi parang may certain requirement para maging eligible ka. Pero nagulat ako nung nakaraang araw, nag-email sa akin yung YouTube saying na eligible na ako to join or to register na magkaroon ng YouTube shopping. Kaya ayan, if ever meron ako mga ibubudol sa inyo, madali nyo na siyang ma-check out or madali nyo na siyang i-check. Sa susunod na mga videos ko, pag may meron ako share sa inyo na available online, makakakita kayo dyan ng shopping cart kung saan pwede nyo makita yung mismong item. Madadirect na kayo doon sa platform na yon. And disclaimer lang, meron akong makukuhang konting commission every time you use my link. So, para at least transparency sa mga viewers ko. And ngayon pa lang, nagpapasalamat na agad ako kahit wala pa akong pinopromote. Para nagpapasalamat na ako sa lahat ng mga gagamit ng link or mag-check out ng mga products na ipopromote ko sa inyo. I'll make sure na talagang ginagamit ko yung product na yon at talagang nagustuhan ko yung item na i-share ko sa inyo. Ayun lang. So, don't forget to like, comment, and subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. See you again on my next vlog. Bye! You are the cause of all my stress. You've been ignoring all my